Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, yan po sa ating screen. Si Senator Robin Padilla. Siya po ay nagkomento dyan po sa ginanap na hearing sa Senado na pinangunahan po ni Amy Marcos. Ito po yung investigasyon tungkol po sa pagkakasurrender ng ating gobyerno kay former President Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC. At ito yung sinasabi ko mga kababayan. Kasi, di ba minsan napapasin natin dyan po sa Senado kapag may hearing ay tahimik lang po lagi at napapanis ang laway ni Robin Padilla. So minsan nag-react tayo, ano ba? Bakit hindi ka nagsasalita, hindi ka nagkokomento? Ito ngayon mga kababayan, ito sinasabi ko. Dapat talaga hindi natin ito pinagsasalita eh. Mas maganda pa na manahimik na lang etong ating number 1 senator. Kasi minsan lang ito magsalita, palpak pa. Ito, pakinggan natin yung kanyang comment dyan po sa Senate hearing. Pero bago yan, baliktad ang gagawin natin kasi diba usually ginagawa natin, tapusin muna natin yung statement bago tayo mag-react at magbabasa ng mga komento ng ating mga kababayan. Pero gagawin natin mas exciting. Mga kababayan. Gagawin ko, babasahin muna natin yung comment bago natin panoorin para at least ma-excite kayo. Bakit ano ba sinabi ni Robin? Bakit ganyan sinasabi ng ating mga kababayan? Basahin ko lang yung ilang comment bago natin pakinggan etong number 1 senator mga kababayan. Basahin natin ilang komento rito guys Andali. Yung dating Pangulo natin na lumabas. Ayan. Teka lang. Bago natin pakinggan basahin lang natin yung ilang komento. Teka. Ito yung most relevant comments. Ito, unahin na natin to. Total, siya yung nasa unang ganyan kababa ang uri ng nahirang sa Senado natin. Panahon nang magbago ang mga bobotante. Naku, bakit kaya nasabi ni Sir yan? Ni Sir, bakit kaya nasabi ni Sir to? Ano naman ba yung Robin Padilla yung sinasabi mo? Kasi sabi ni Sir, ang baba na ng uri ng nahirang sa Senado natin. Naku, ano na naman ba sinabi mo, Senator Robin Padilla? Ito, ay meron ka, natatawa pa. Yung level ng katangahan, magpasawalang hanggan. 8,080 times. Naglabas na naman ba ng level ng katangahan? Ito nga, si Robin Padilla, mga kababayan. Naglabas na naman ba ng level ng katangahan ito? Basahin pa natin yung iba. Ito. Ay, Diyos ko, Robin, Ginoo ko. The sad reality is we are paying his salary. So, sinasabi natin, kababayan, sayang lang talaga etong pinaposweldo natin dito kay Robin Padilla. May nagsabi pa rito, last mo na to, huwag ka nang uulit. Eto, nangihinayang, ay, sayang ang buwis ko. Bakit ano ba? Ano ba Robin Padilla yung sinabi mo? Number 1 senator. Ano naman ba sinabi mo dyan sa hearing? Tingnan pa natin yung iba. Hi, Senator Padilla, nakakasakit ka ng ulo. Ito, naiyak daw. Itong si Madam, this made me weep. Gusto ko sumabog at sabihin ng masasamang mga words. Sana magising ang mga bumoto dito. Buti pa ang lubak sa kalsada kapag tag-ulan, lumalalim. Ito, any season, ayaw lumalim. Grabe ito mga komento na to. Ito yung halimbawa kung bakit dapat mas maging matalino na ang mga Pilipino sa pag-uupo ng mga susunod na senador. Akala yata umaarte lang siya sa harap ng kamera. Ano ba ang sinabi ni Robin Padilla? Ito last na to, tapos pakinggan natin yung sinabi niya. Ayoko na mag-comment ng kalait-lait. Sayang ang oras at pera ng taong bayan. Bigla ako nagkaroon ng migraine. Hindi ko na itutuloy ang panonood. Guys, kapag pinanood natin to, maganda na po kayo ng biogesic.
Kasi baka sumakit ang ulo ninyo. Katulad ng na isang nag-comment. Ano na naman ba kasi yan, Robin Padilla? O sabi ni Shelo Magno, siya po ang nag-post, the problem with this scenario is that he doesn't know how stupid he sounds. Dakdak siya ng dakdak, hindi niya alam na yung sinasabi niya ay lumalabas na ang kanyang pagiging estupido. Sa Tagalog, ob-ob. Diba? Na parang, number 1 senator to kayo ang pumili nito, huwag kayong magreklamo, sasakit ang ulo ninyo. Alright, diretso na tayo, pakinggan natin. Etong number 1 senator natin. Laban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na... Guys, hindi muna tayo magko-comment, tapusin natin Talagang pag-isipan nyo maigi. Ipasok nyo sa inyong mga utak at inyong mga puso ang sinasabi ni Robin Padilla para po baka maintindihan ninyo. Kasi pero paalala ko lang, ingat po kayo at mag-ready na po kayo ng kung sakali masumakit ang ulo ninyo, inom kayo Biogesic o kaya medical pampatanggal ng migraine. Kasi ang pinag-uusapan po dito mga kababayan sa hearing na to ay etong si dati Pangulong Rodrigo Duterte ay dinala po dyan sa The Hague, dyan po sa ICC. Bakit po? Sapagkat meron pong reklamo sa kanya. Nagreklamo po ang mga biktima ng EJK, ang biktima ng Tokhang dyan po sa ICC. Doon po sa tinatawag na crime against humanity. Dahil po sa ginawa nilang war on drugs nung kanilang panahon, nung kanilang administrasyon. Yan po ang kwento dyan. Kaya nandyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Yun po yun. Wala na pong ibang dahilan. Wala pong kinalaman ang si Trump, wala pong kinalaman ang komunista, wala pong kinalaman si Joe Masison. Wala po. Kaya po nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po ay naharap sa crime against humanity. Pakinggan ninyo, etong number 1 senator ninyo na pinili. Tingnan ninyo kung ano ang kanyang argumento. Pinapagalitan niya pa si General Torre, kini-question yung mga nandiyan mga abogado. Bakit daw nado si Duterte? At tingnan nyo yung kanyang yung hugot mga kababayan. Pakinggan ninyo, balik natin, umpisahan natin para mas maintindihan ninyo at sabihin nyo sa akin kung tama ba na ito ay stupido o hindi. Kayo po ang tatanungin ko, ayoko magkomento. Kayo po, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo rito kay Robin Padilla. Okay, start. Laban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joe Masison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung... Binuo pa niya sarili niya, dati raw siya rebelde. Alang yan. Para may pagtanggol lang si Duterte, inamin niya na isa siyang dating rebelde. Okay, mga bumoto rito, dating rebelde pala yung binoto ninyo. Bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands? Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama. Sandali lang, Senator Robin. Wag mong ilahatin yung Netherlands. Wag mong lahatin, ICC lang. Ba't nilalahat mo yung Netherlands? ICC. Nagkataon lang na nandiyan yung headquarters ng ICC sa Netherlands. Kasi sinasabi niya,
ito raw Netherlands, parang sinasabi kuta ng komunista. Bakit daw dinala ron si former president? Alam naman natin komunista yung bansa. Tingnan nyo, ewan ko, ngayon pa nga lang, sumasakit na ulo ko eh. Ano po si Joma? Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo man, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Nag-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP, napakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Okay, palakpakan. Sabi ko sa inyo mas maganda na lang na manahimik to Dapat, Senator, nanahimik ka na lang Alam mo ba, ano sabi ng ating mga kababayan dito? Lumalabas na ob-ob ka. Ang dami nag-comment Ang layo Ang layo ng argumento mo. Nagtatanong tuloy kababayan natin, anong ibig mo sabihin? What are you talking about, Sen? Ano yung sinasabi mo? Basta makapagbigay lang ng opinion no? Di ba may staff naman siya? Bakit hindi siya tinutulungan sa mga facts about difference ng ICC sa mismong government ng Netherlands? This man is so full of himself, but what he doesn't realize is that he only won as senator because the people who voted for him thought there tonight would be wonderful. Ang hirap pakinggan, siguro even the thinking Dutertards, if any, would have painful time deciphering his statements. This brainless senator is at it again.
He just declared that he has no integrity and will only follow his benefactor, the Duterte family. What a moron who claims he knows better than the seasoned lawyers and law enforcers, plus making Digonyo in a victim. Did you raise much concern for the thousands of victims killed during the drug war? Were you ever this concerned for an old man jailed who was trying to survive? Anong kinalaman sa communist na sinasabi mo? Crime against humanity ang kaso. So yan mga kababayan, ewan ko to si Tanong ninyo. Robin Padilla. Ano nangyari dito? Ang layo mga kababayan. Siguro yung utak niya, yung inatakpan na ng pagkapanatiko, mga kababayan. Hindi na siya nag-iisip o talaga walang isip. Hindi niya iniisip, basta dakdak siya ng dakdak. Pero anong kinalaman ng komunista dyan? Tapos, parang nagmamakawa siya dapat kasi matanda na raw si Duterte. Kine-question pa ngayon sila Torre. Dapat tinanong nyo. Alam nyo ba kung bakit dadali sa dahig ang dating presidente? Abit ikaw, hindi mo alam? O nagbobobobohan ka at hindi mo alam kung bakit dinala ang dating Pangulo sa dahig? Diyan sa ICC. Saka itong taong ito mga kababayan, nagkamali talaga kayo eh. Ito pong senator na ito ay hindi po naglilingkod sa taong bayan. Alright? Kaya kung sakali mang tumakbo ito kahit anong posisyon sa 2028, mga kababayan, alam nyo na gagawin ninyo. Hindi po ito naglilingkod para sa taong bayan. Hindi po interes ng nakararami ang iniisip nito. Ang interes ng kanyang partido, interes ni Digong Duterte, interes ng sarili niya, kasi siyempre, laki ng pakinabang niya dun sa mga Duterte, yun lang po ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Hindi ko man lang narinig dito kay Robin Padilla na binanggit niya yung mga naging biktima ng EJK. Ang lagi niyang sinasabi, bukang bibig niya, ay etong si Duterte ay biktima. So kaya kung matanda na, may kasalanan siya eh. Meron siyang dapat panagutan. Tapos sinabi pa niya, rebelde siya. Bopus. Nako mga kababayan, kung pag-uusapan natin lahat ng sinabi niya, sasakit lang ang ulo natin. Pero dito nakikita natin na wala talagang kaalam-alam itong ating number 1 senator at makapag-comment lang, parang ang layo na. Ang layo po dun sa issue. At pati ba naman komunista, pati si Joe Maciso nabanggit na. Ano naman kinalaman nun? Ano connect? Ano connect nun? Lumaban doon sa komunista. Ba't sino ba hindi lumalaban sa komunista? Ayaw naman natin talaga ng komunista eh. Porque pinadala si Duterte dyan sa sa dahig dahil siya humaharap sa crimes against humanity. Ibig sabihin, kumakampi na tayo sa komunista? Ano yun? Ano connect? Pati ba naman yung pera daw pinapadala sa mga komunista dyan po sa mga countries abroad? Ano connect? Ano ba yan? Sakit naman sa ulo na ito. So yan mga kababayan. Yan lang ang katunayan na talagang wala po tayong pag-asa dito mga kababayan. Magtitiis pa tayo ng 3 taon dito sa number 1 senator mga kababayan. Matagal-tagal pa titiisin natin. Kaya mga kababayan, mag-eleksyon na sa Mayo. Maraming tumatakbo ang katulad dito. Walang experience, walang credentials. Tumatakbo dahil artista, tumatakbo dahil entertainer, tumatakbo dahil singer. Mga kababayan, kung sumasakit na ang ulo ninyo dito sa ating number 1 senator, huwag nyo nang dagdagan pa. Pumili po kayo ng senator na talagang sa tingin natin mapapakinabangan natin. At yung may alam. Hindi yung aanga-anga mga kababayan. Hindi yung ngayon pa lang mag-aaral. Baliktad eh. Dapat nag-aaral ka muna bago ka maging senator. Hindi yung magsisenator ka muna bago ka mag-aaral. Tanggalin na po natin yung ganong style.
Kawawa po tayo mga kababayan. Kawawa po ang sambayan ng Pilipino kapag ganyan. Alright, so, sakit ang ulo ko. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.